Hindi ka ba nagtataka kung paano kumikita ng malalaking halaga ang mga kasino? Sa bawat ilaw, ingay at swerte na nakikita mo sa loob, may isang sikreto na hindi napapansin ng karamihan. Mas madalas silang manalo kaysa sa mga manlalaro. Pero paano ito nangyayari? At bakit kahit may mga nanalo, tuloy-tuloy pa rin ang kita ng kasino? Sa video na ito, aalamin natin ang totoong sistema sa likod ng sugal at kung bakit sa huli, ang kasino pa rin ang madalas na panalo. Kapag tiningnan mo ang kasino, mukhang puro swerte lang ang labanan. May roulette, slot machines, blackjack, baccarat, at iba't ibang laro na parang pantay lang ang tsansa ng panalo. Pero ang hindi agad nakikita ng karamihan ay ang isang simpleng konsepto. Ang kasino ay dinisenyo para sa pangmatagalang kita. Hindi kailangang manalo ang kasino sa bawat laro. Ang kailangan lang nila ay magkaroon ng maliit na lamang sa bawat pustahan. Ang tawag dito ay house edge. Halimbawa, kung ang isang laro ay parang 50-50 ang tsansa, sa likod ng sistema nito ay may maliit na porsyento na pabor sa kasino. Sa una, hindi ito ramdam ng player. Pero kapag libo-libong tao ang naglalaro araw-araw at milyon-milyong taya ang pumapasok, lumalaki ang maliit na lamang na yon hanggang maging napakalaking kita. Kaya kumikita ang kasino sa paulit-ulit na laro, hindi sa isang beses na panalo. Parang unti-unting patak ng tubig na nagiging malakas na agos kapag pinagsama-sama. Sa tanong kung gaano kalaki ang kinikita ng kasino, ang sagot ay depende sa laki ng operasyon. Ang maliliit na kasino ay maaring kumita ng daan-daang libong piso sa isang araw. Ang malalaking casino resort ay umaabot sa milyon-milyong piso kada araw. Sa mga bansang kilala sa sugal tulad ng Macau at Las Vegas, umaabot pa ito sa bilyong piso kada araw kapag pinagsama ang lahat ng laro, hotel at turismo. Pero hindi lang sugal ang pinagkakakitaan nila. Ang kasino ay parang buong lungsod sa loob ng isang gusali. Kumikita rin sila sa hotel rooms, pagkain, events, concerts at iba pang serbisyo. Kaya kahit hindi lahat ng bisita ay nagsusugal, kumikita pa rin ang negosyo dahil sa kabuuang gastusin ng mga tao sa loob. Ngayon, bakit hindi sila natatalo sa sugal sa pangmatagalan? Ang sagot ay nasa tatlong bagay: matematika, disenyo, at psikolohiya. Sa matematika, ang bawat laro ay may nakatagong porsyento na pabor sa kasino. Sa disenyo naman, ang kapaligiran ay ginagawang nakakaengganyo. Walang orasan, maliwanag ang ilaw, at tuloy-tuloy ang ingay para hindi maramdaman ang oras. Sa psikolohiya, ginagamit ang emosyon ng tao. Kapag nanalo, gusto pang maglaro. Kapag natalo, gustong bumawi. Dito madalas umiikot ang siklo ng paglalaro hanggang sa mas maraming oras at pera ang nailalabas. Pero mahalagang malaman na nalulugi din ang mga kasino. Hindi sila laging panalo. Kapag bumaba ang turista, may crisis tulad ng pandemya o sobrang laki ng gastos sa operasyon, pwede silang mawalan ng kita o malugi pansamantala. Kahit malalaking kasino, naapektuhan din kapag walang pumupunta o kapag mataas ang gastos kaysa sa kita. May mga kilalang manlalaro rin sa kasaysayan ng sugal na nakapanalo ng napakalalaking halaga. May mga nakakuha ng multimilyong dolyar sa poker tournaments at slot machines. May ilan ding naging sikat dahil sa sunod-sunod na panalo sa loob ng maikling panahon. Pero kahit ganito, mas marami pa rin ang kwento ng mga taong natalo kaysa nanalo ng tuloy-tuloy dahil sa kabuuang sistema ng sugal. Sa huli, ang kasino ay hindi nakadepende sa isang laro o isang tao. Nakadepende ito sa kabuuang daloy ng pera mula sa milyon-milyong taya araw-araw. Kaya kahit may mga nananalo ng malaki at kahit may panahong nalulugi sila, sa pangmatagalan ay nananatiling kumikita ang sistema. Ang pinakaimportanteng aral dito ay hindi lahat ng kumikinang ay swerte. Sa likod ng kasino, may matematikang siguradong pabor sa kanila sa paglipas ng panahon at dito umiikot ang buong negosyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang simple at malinaw na paliwanag
tungkol sa mga bagay na madalas nating iniisip pero hindi lubos na iintindihan. Maraming salamat sa panonood.